Actually, yung ginawa namin yun, may sakit pa ako nun eh. First, for this year's Man of the Year for People Asia was yung mga kasama ko po dito, hindi basta-basta. I mean, men who made a difference for this year and is continue to make a difference in the years to come. So, sarap lang sa pakiramdam kasi parang nagbubunga lahat ng yung mga works ko behind the camera and I never really wanted credit for that. I just wanna, somehow one way or another live a mark in terms of my sa legacy ko. I'm in my legacy building stage and the question every day that pops in my head is how do you want to be remembered by the people around you? Mm-hmm. And that's the reason why I keep on doing what I'm doing regardless of the circumstances ahead. Mm-hmm. Because my vision is to make a difference in the community, most especially to help everyone in need. That's my priority. Okay, syempre sobrang grateful tayo na ma-recognize at ma-nominate sa mga different kinds of award-giving bodies, most especially FAMAS, who has been here for 73 years. But ako naman po kasi bilang aktor, sinasapuso ko lahat ng mga trabahong tinatanggap ko at binibigay ko lahat. And having recognized and being given a recognition for nominations is just a bonus. Kumbaga, validation siya ng hard work. And I feel honored, especially every time I get to be nominated as well. And of course, pag nananalo tayo, mas cloud9 feeling yun. But yun, nagpapasalamat ko of course sa lahat ng bumubuo po ng FAMAS for making me one of your nominees for this year. Actually, yung ginawa namin yun, may sakit pa ako nun eh. I was recovering from flu I had because I've been traveling din kasi here and there every now and then the past few months of 2025 and marami pa actually in the months to come. But ayoko din kasi talagang magbigay ng half-day for performance and yung effort na binibigay ng mga star duos natin sa show na yon is more than commendable. If you only knew mga kapuso, and I'm sure nakikita nyo sa mga digital contents na pinapalabas namin na kung gaano nila binubuhos lahat dito na this is not just a job anymore, it's a passion being brought into reality and every dance move, every choreography, every music that the star duos is doing is a sign of and something that it's a statement saying that we're really serious about this craft, which is dancing. So, siyempre hindi ka pa magbibigay ng extra effort mo kung ikaw yun. Di ba kung lahat ng mga kasama mo sa show, ikaw bigay, ikaw half-bake. So, ini-effort ko talaga siya. Kaya, bigay todo rin. I mean, kung anong sabihin ng choreographer, gawin natin. And it's quite rewarding. Halos lahat kami and also the Dance Authority was able to deliver groundbreaking performances. Two more movies, hopefully this year. A teleserye early next year. What else? Yun, aviation school, cycling. Yung one of the films na gagawin ko, isa doon director ako ulit. Wow. Actor director. So, daanan ko na naman ulit then mga international engagements. Pero ayoko kasi Mapapawaw ka na talaga dito kay Alden Richards mga kasembreros na ito po yung kanyang interview mga kasembreros sa People Asia na kung saan napasama nga siya no, sa mga distinguished people, elite at saka mga well-established no, na mga pangalan sa society mga kasembreros, hindi lamang sa showbiz kundi maging sa politics and governance mga kasembreros and lifestyles in general. So, pero bago yan, update muna tayo mga kasembreros, no? Yung sting ni Alden kagabi, nag-post siya mga kasembreros or nag-post sila nung panibagong video ni Alden. Dati pa tong shoot nila mga kasembreros, pero ni-upload na kagabi, no? Hataw ang gising sa mind at body with proper diet and exercise. So yung yung gupit ni Alden dito ay parang bata-bata pa siya mga kasembreros. Siguro mga 1 year or 1 year and a half ago pa ito mga kasembreros, no?
na shoot ni Alden, pero alam naman natin, no, kapag ang brand ay nag-shoot ay nire-upload lang nila at nire-repost mga kasembreros na yung video or yung pictures hanggat wala pa silang bagong endorsement shoot na ginagawa. So yung video na bago, no, na sinut ni Alden, abangan natin yun mga kasembreros. So kasi nga ay kakashoot lang nila the other day the other day mga kasembreros. Tapos ito na pala yung video nung nagsimba, no, si Alden doon sa Saint Mary Magdalene Parish Church mga kasembreros sa Pililla, Rizal, with the Father Jeff mga kasembreros. So parang nakuhaan pala siya doon, of course, no, ng isa sa mga present at that time, na kung saan nga ay si Phenomenal Box Office Cinema King ay lumapit, no, at saka doon sa harap na kasama si Father Jeff Quintila mga kasembreros. So parang patapos na yata ang misa. Sunday to, alam ko yun, Sunday mga kasembreros, na kung saan ay nagsimba at nagpa-blessing ng bagong kotse si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So nagulat talaga ako yung nakaraang vlog natin na nag-post si Ma'am Kath ng kanyang kotse. So parang nagkataon lang siguro sila ni Alden. And yun nga, no, sana po ay pahintulutan po ninyo ako mga kasembreros na mag-post pa rin po ng updates sa kay Ma'am Catherine. So when it comes to love life ay separate yun mga kasembreros, pero yun, itatakal pa rin natin. So sana po ay pahintulutan po ninyo ako, no. Pero kung ayaw nyo po, so okay lang po, no, mga kasembreros. Kasi trabaho ko na po kasi ito, no, mga kasembreros. Trabaho ko na magbigay ng update. So parang ako mismo na konsensya, no, na wala namang nagawa na masama sa akin si Kath mga kasembreros. So yun po, no, talagang ako po ay dito parang nakonsensya na hindi siya isama. So sana pa ipayagan po ninyo ako. Pero sa mga gusto lang po hindi ko po kayo pinipilit. Pero kung ayaw niyo po ay okay lang po, no, mga kasembreros. Kung ayaw niyo po. So yun, related po ito kay Ma'am Kath yung Someone Someday na cast, no, nakasama nga sina James Reid, ay nag-guest, no, sa ASAP mga kasembreros. Pero si Ma'am Kath ay wala siya at that time sa ASAP mga kasembreros, no. Siya po ay attend, no, ng 100 years na celebration ng Colgate sa Mall of Asia mga kasembreros. So dito parang maliban lang kay Kath ay present halos lahat ng cast mga kasembreros, no, ng Someone Someday. Kasama sina James Reid, sina Maha Salvador, sina Verna, tapos yung sina Miggy Jimenez, sina Makoy De Leon yata andito rin. So ito po ay parang backstage nila mga kasembreros, no, na picture. Si Bong Gonzales andito rin, no, of course, na best friend ni Kath mga kasembreros. So si hindi ko mahanap dito si Makoy De Leon mga kasembreros, pero present naman yata siya doon sa kanilang Someone Someday La Familia mga kasembreros. Parang wala yata si Makoy at saka si Maha, wala mga kasembreros, no. Yung isang picture dito ay dati pa nilang picture, no, mga kasembreros, mga ka-Athenatics. So aabangan din natin ito, or sa mga gusto lang manood, no, ng Someone Someday mga kasembreros. Ako wala po akong hate talaga kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Disappointment or discouragement, of course, nandoon. Kalungkutan, heartbreaking moments nandoon mga, pero yung tipong galit ako kay Ma'am Kat, so wala po mga kasembreros, kasi wala naman tayong karapatang magalit, no. And as a matter of fact ay tinuruan tayo ng Panginoon na magpatawad mga kasembreros and just move on, no. Siyan siya mga kasembreros. So hindi ko lang talaga maiwasan kasi syempre napamahal na sa atin si Ma'am Catherine mga kasembreros. So dito yung relationship lang nila ni Alden, so doon lang tayo nagkaroon ng gap na mga kasembreros. Pero syempre may mga times na talaga nakakonsensya tayo. Tapos ito, McDo ni Alden mga kasembreros dito parang vinidyohan
ng isang fan, mga kasembreros. Ang ganda ng ang ganda ng dito ng music background, mga kasembreros ito. Ang may-ari pala dito dati, Casa Gonzales, ang tawag dito no, sa Santa Rosa, Laguna. Ang ganda ng music back. Alam niyo yung kanta yung kanta na Ako Naman Muna. So dahan-dahan. So ako naman muna. So talagang kumanta dito, mga kasus. Parang dinetalye niya yung structure dati na hindi pa bago, no, or hindi pa na-renovate ni na Alden na McDo. As in talaga siya, as in abandoned house, mga kasembreros, sa Santa Rosa, Laguna. So Casa Gonzales pala to, no. So yung may-ari pala dito ay ang apelyido niya ay Gonzales, mga kasembreros. So in-upload niya to sa TikTok, tapos nilagyan niya ng music background na talagang maantig ang puso mo, na yun nga, no. Dito, Ako Naman Muna yung title ng kanta, mga kasembreros. Actually yung kumanta nito, yung Ako Naman Muna, try niyo pong i-search yung kanta na to kasi sobrang ganda. Para siyang dito parang isang anak, no, na gustong gusto namang alagaan, no, ang tao na kanyang mga magulang and so on, mga kasembreros. So yun po. Tapos nanalo yata siya dito yung kumanta nito, mga kasus, na parang Singer of the Year sa Music Awards, mga kasembreros. So si Angela Ken pala ito, mga kasembreros, na yung kumanta nito. Yes, tapos ang nag-produce ay si Jonathan Manalo. So maraming award to no, mga kasembreros. Ang kada hakbang sa lupay para akong ninaanon at nalulunod sa batikos ng mundo. So basta ang ganda siya. So kung ano ang laman ng ang kaya ko, so hinahanap ang sarili. Ako Naman Muna yung title niya, mga kasembreros. Dahan-dahan natin simulan muli ang paghahap. Basta maganda siya, mga kasus, no. Hindi ko alam kung pwede ko ito ma-play. Kaso kasi baka ma-copyright ako, mga kasembreros, para mapakinggan niyo mamaya. Ang ganda kasi nung dito yung syempre yung video, no, ng old house nung McDo ni Alden, tapos yung kanta na parang pag pinag-combine mo sila ay nakakaantig ng puso, mga kasembreros, no. Maliban sa yung mismong view niya, mga kasembreros. Pero tatry ko itong i-play mamaya kung hindi tayo makopyright. Tapos kung makopyright naman, ang ibig sabihin po nun ay hindi ko po siya mape-play, mga kasembreros, ha. So yun po ang usapan natin. So major item tayo, no. Isa sa mga major items. So itong kay Mami Min ay matagal na pala siya, na parang may pahiwatig, mga kasembreros. So yun na pala yung i-play ko rin ito mamaya, itong full interview nila ni MJ Felipe, na parang sasabi niya na yun nga, may naniligaw, tapos hinahayaan niya lang para si Ma'am Catherine na mag-decide about sa kanyang love life, pero nandyan pa rin yung paalala, no. Sabi ko na nga ba, hindi siya nagkamali sa pagpapaalala, hindi sila nagkulang na magulang sa pagpapaalala, mga kasembreros. So ayun, tapos sinabi niya dito na may mga times na daw na parang pinagsasabihan si Catherine, tapos hindi siya nakikinig, tapos dito, pero at the end of the day ay parang humihingi din siya ng patawad, hindi lang siya showy, mga kasembreros, no. So ganoon si Kat, mga kasembreros, na malambing at saka sweet pa rin sa kanyang nanay. Pero nga, may mga times lang talaga na sasabihan siya na okay lang sa partner, maging aware tayo kasi mahirap, ganyan-ganyan. So yun po, no. Tapos ang ko naman dito, ang point of view ko naman dito, mga kasembreros, yung talagang malaki na si Ma'am Catherine, and wala nang parang kasi mag-30 na siya Pero ang sabi nila kay Mama Min niya, mga 33, 34, 32, something like that, mga kasembreros, yung gusto niya mag-settle down. So hindi pa noon final ang lahat, mga kasembreros. Kung kaya dito, huwag tayong mangamba, no. Mga kasembreros, mamaya pa-play ko ito. Tapos yung kay Sir Alden naman, yung sa People Asia nga siya, mga kasembreros, no.
although medyo throwback ito, no, yung video na ito, ito yung time na ito yung time na tumanggap siya ng Men Who Matter Award, mga kasembreros. So 2025 ito, mga kasembreros. Kasi ano siya, Men Who Matter in 2025, ibig sabihin sila yung pinaka-relevant, pinag-uusapan, gumagawa ng difference, gumagawa ng pagbabago or developments in industry na ginagalawan nila, mga kasembreros. So gumagawa ng mga inspirational actions or motivational actions, mga kasembreros, and definitely, no, Sir Alden Sir Alden ba naman eh. So yun yung parati niya sinasabi na legacy, kung paano ka maalala ng mga tao, no, kagaya ng napakinggan niyo, mga kasembreros, na paano ka maalala yung legacy na may iwan mo sa tao, mga kasembreros. So yun, talagang grabe na yung advocacy ni Alden, talaga, mga kasos, na tumulong talaga sa mga taong kayang tulungan, mga kasembreros. So grabe. And yun, marami na mention niya rin dito yung famous awards niya, yung isa sa puso niya yung trabaho na lahat na binibigay sa kanya, yung mga projects and so on. And sabi niya, having recognized and being given a recognition, mga kasi nomination, bonus na yun, mga kasembreros, na kasi validation ng kanya mga gawa. So as he always says, mga kasembreros, during interviews, so talagang nakaka-proud, no? Talagang hindi tayo nagkamali na i-follow at saka subaybayan, no, ang isang Alden Richards. So sabi nga ni Kasembrerong Raquel, marami pang pasabog, no, na nag-aantay at saka sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King. So of course, no, talagang parang yung katawan lang niya yung kung pwede pang hatiin ang kanyang katawan ginawa na niya, mga kasos. Pero yun nga, no, talagang scheduling lang si Alden. So grabe, no, kasi from kunwari sa Makati siya, tapos magtatrabaho sa Siargao, tapos mag-uwi sa Laguna, tapos may mga concha niya, iba naman. Tapos yun, pelikula, teleserye, Stars on the Floor. So grabe, no, talagang so yun, dito lang siya sa Makati. Sa susunod na araw, doon na siya sa Laguna, o doon siya sa Siargao, o doon na siya sa Manila na naman, or sa Quezon City, kasi andun yung ang GMA building, no, GMA 7 building, mga kasembreros. So yun siya, no, mga kasembreros. So kagaya po ng napakinggan ninyo, so yun po, mga kasembreros, no. So talagang busy ang inyong Phenomenal Box Office Cinema King. So we definitely, alam mo yun, we are also inspired, no, sa mga ginagawa ni Pops Alden, mga kasembreros. So tapos ito po para kay Ma'am Catherine naman, no, sa Elena 1944. So sa mga gusto lang po, no, ng update na ito na about sa Elena 1944, mga kasembreros. So na-mention din kasi ni Mami Min dito no, sa interview, mga kasembreros, kung na parang gagawin niya, parang na-present na talaga sa kanila. Yung interview niya na to with Sir MJ Felipe ay March 2025. Celebration yun ng Women's Month, mga kasembreros. So tapos yun, nasabi daw parang nasabi niya dito na nagandahan sila sa storya, no, sa material, mga kasembreros. So kung kaya matutuloy para talaga itong Elena 1944, mga kasembreros. So yun, sa akin, again, inulit ko, trabaho ni Ma'am Catherine, talagang susubaybayan pa rin natin, mga kasembreros. It's just kumaga pa yung ating tono lang ng pag-update ay separate sila, tapos walang kumaga pa dito, yung parang insinuation ba na nagkita sila, ganito ganyan, as long as wala tayong proof, no. Malay mo, nakita na natin, nag-post na si ganito, si ganyan, may pahiwating na si ganito, ganyan. So di ba, parang anything is possible talaga, mga kasembreros, and anything can happen. So yun po, talagang tayo mag-aabang lang, no, as part of our job or trabaho. Alright, so yan actually sa ating Alden items na may craft pa rin, no. Tapos piplay ko tong kay Mami Min kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasembreros, ha. Tapos ay pakinggan din po natin ang napakagandang salita ng Panginoon, of course, no. So yun naman po, and then enjoy watching these videos. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Especially yung Elena, oh my God, yung Okay. Elena. Alam mo bang 2012
2018. Parang 2018 pa yata yun in-offer kay Catherine. Okay. Black Sheep pa lang nun. Okay. Black Sheep pa lang nun si Chris Gasmin. Okay. Ino-offer yun. Ano title pa lang, sabi ko, hindi namin yata kaya, hindi ko ma-imagine si Catherine. Dahil alam ko, comfort woman. Pag comfort woman ka, ano ang gagawin Anong mo dyan? Diba? At saka anong gagawin mo dyan sa movie, di ba? Okay. Hanggang, anong year na ngayon? 2025. 25. Oo. 7 Oh. years after. Noong 2024, napayes na kami. Napayes Bakit na ka kami. na napayes doon? Kasi, bukod sa si Catherine, nasa tamang edad na Okay. kasi 27, 28 na, 27 na siya noon. And also, yung treatment, nagbigay sila ng script, which is, sabi ko nga, nung binabasa ko yung script, antok na ako, pero nakakapit ako. Talaga? Yeah, sabi ko, parang ayokong matulog na hindi ko tapos yung script basahin. Pero, gaya ng sabi mo kanina, may mga alinlangan na kasi ano ba yung ginagawa ng isang comfort woman? Pero ang ganda ang ganda ang ganda ng pagkakalatag ng story. Saka nakumbinsi ka na. Oh yeah, oo. Saka, sinabi mo kanina, nasa tamang edad na si Kat. Kaya na niya i-pull off. I think so. Oo. At saka hindi naman ibibigay ng mga boss yan. Gagastusan nila ng pagkalaki-laki kung hindi kakayanin ng isang artista. Oo. Di ba? Wala pa kaming idea tungkol dyan, pero magugulat kami. Yeah. Ibang Catherine to talaga. Di maganda yung story kasi. Yung story. Maganda yung story. Though alam naman natin, what is comfort woman? Parang ganon. May idea tayo. Pero yung pagkakalatag, maaawa ka. Okay. Ang ganda ng story. Okay. Pagdating sa pag-ibig, hinahayaan mo lang siya. Yes. Nahayaan ko lang siya. Pero nandiyan pa din ako sa side na bulong-bulong. Ay, hindi tama yan. Hindi okay yan. Yung ganun ba? Correct. Pero at the end of the day, mahirap kasi sa isang nanay na may sinasabi ka na hindi ka pinakikinggan. Ngayon, ina-accept ko na lang, o sige na nga, matanda ka na. Ikaw na mag-decision by your own. Pero, sana isipin mo 100 times. 100 times kung sino man yan, kung ano man yan. 100 times mong isipin, kasi mahirap magkamali. Tama. Especially sa station niya ngayon, marami nag-iintay na magkamali siya. Di ba? Oo. May naniligaw? Marami. Siyempre naman, ang pangit ba naman na anak ko kung wala manliligaw, Saka diba? single naman siya. Yeah, oo. Diba? Single naman Oo. si Kat. Sabi nga daw nila, tayong mga magulang or kayong mga magulang, nagpapalaki ng mga anak, pero dapat handa rin natin silang i-let go. Oh. So, ready ka ba kung sakaling dumating na yung panahon that you have to let her go on her own? Alam mo, what do you mean to let her go on her Have own? her own family? Yeah. Alam mo, nung walang artista sa mga anak ko, ang gusto ko, lagi kong sinasabi, at the age of 25, dapat mag-asawa na kayo. Oh! Oo. Okay. Kasi, ako 19 akong nag-asawa eh. Okay. Yung, siguro lang, pinalad ako, kahit paano, naging successful yung marriage ko. Nakita ko yung panganay ko, parang kasabay kong tumatanda. Malapit yung Yung edad ganon. kahit paano. Oo, kahit paano. Kaya lang, yung mga gap kasi ng mga anak ko, between ang panganay ko and the second is 4. Okay. Then the other one, 6 ang gap. Okay. Malalaki. Then si Kuya and Kat, 3. Okay. Medyo malalaki ang gap nila. Pero still, yun nga, sinasabi ko age 25. Pero walang nag-asawa ng 25. Si ate, 29 siya nung nag-asawa. Okay. Si kuya, nung nagka-baby sila, 30
Okay. Then si Ate Kay, wala pa. Wala pa rin. Si Kat, sa tingin mo? Si Kat, In her 30s, no? yeah, yun ang sabi niya. Sabi niya last year, siguro mga 33. Tapos padasog ng padasog. Nung isang araw, narinig ko nga 34 daw. Oh. Oo. Pero sabi ko sa kanya, kasi may expiration ng babae, hindi katulad ng lalaki. Yung body clock, no? Para maintindihan nilang lahat. Pero, ano yung pinaka natutunan mo, Tita Min, bilang isang nanay? Saan? Sa buhay. Sa buhay. The biggest lesson Natutunan ko. bilang isang ina. Kung maraming nakikinig ngayon ng mga nanay, ano yung maipapayo mo or aral na natutunan mo sa pagiging nanay? Ay, nako. Yeah, kung ordinary yung anak mo, still mahirap din siguro. Kailangan matutunan mong i-let go sila. Kailangan maging forgiving ka. Like yung ginawa ko kasi, nagkaroon ako ng what do you call that? Yung pinabayaan ko yung sarili ko. Give up ko yung career ko para sa mga anak ko. Especially 24/7 ako nakabantay nung May Katrina pumasok sa industry natin. Nandyan ako, give up ko yung career ko. Basta maprotektahan ko lang sila. Selfless. Yeah. Sacrifice. No? Yan ang niregalo mo Yeah, oo. sa Yun. pamilya mo. Anong klaseng babae ang pinalaki mo in the kay Catherine? Anong klaseng babae siya ngayon? This time, ngayon si Catherine, independent na siya. Strong woman siya. What I can say is, ang strong ng anak ko. Yan si Catherine. Pero, ang hindi nyo alam kay Catherine, si Catherine, nag-aaway kami. Meron kami hindi pagkakasundo. Hindi siya showy na magsisay ng aakapin ka or magsisay ng sorry. Basta gagawa lang siya ng something na matatouch ka. Ganyan si Catherine na yung bang, sabi ko, mabait pa din yung anak ko. Pino-consider pa din niya ako. Ganon. Are you proud of that? Of course. Pero lahat sila ang babait kong mga anak. Medyo nakakatawa tong ating Heart of God, mga kasombrersa, pero of course, full of wisdom and understanding ito, mga kasombreros. Ang title po natin ay Mga Simple at Hangal. Proverbs chapter 8 verse 5. Oh, you simple ones, understand prudence, and you fools. So ito yun, mga hangal, sorry po sa term. Be of an understanding heart. Napakaganda ito, mga kasombreros. So si Haring Solomon ay grabe, no? Kasi si Haring Solomon talagang sina David, no, sa Book of Psalms ay sila, kumbaga pa hindi sila nag-sugarcoating when it comes sa kanilang mga pananalita. Kung ano yung word na applicable at appropriate na gamitin ay talagang ginagamit nila, mga kasombreros. Hindi sila nagkakaroon ng kumbaga pa ng pagtatakip na gusto lang ng ganito, gusto lang ng ganyan. So, kumaga pa kung ano yung term na dapat gamitin, tulad dito, fools, no? Mga hangal, mga kasombreros ay ginagamit talaga nila. So, yun kasi yung description ng Bible, no? Yun yung gustong iparating ng Panginoon na kumaga pa kapag masama ka, talagang masamang term ang gagamitin. Kaya hindi siya cover mga kasombreros na kagaya ng iba na pag plastikan lang and so on, mga kasombreros. So, ang Biblia, may narinig akong pitching. Sabi niya, ang gusto nila ng mga tao, parang masarap lang pakinggan. Yung tinotolerate yung mali ba? Kunwari, may tao na mali yung ginagawa niya. So, parang hindi gaanong masakit
ay itwist nila yung Biblia. Kaya yung turo sa Bible, mga kasembreros. So, para hindi sila ma-offend, no? Hindi sila magalit. So, para hindi gaanong, isi-sugarcoat nila. So, parang yung espada daw, no? Yung espada, kapag naka-cover, may sheath siya, mga kasembreros, yung kanyang pambalot sa espada. So, hindi siya makaka-offend, hindi siya makakasakit, mga kasembreros, no? Kasi hindi yun ang gamit niya. So, kailangan tanggalin yung gamit niya, or yung itak, for example, di ba, may cover yan. So, kapag ang itak ay mapurol yan, or hindi yan makakasakit, no? Kapag, o hindi niya nagagamit yung kanyang totoong gamit or purpose, kapag po ay may cover. So, kailangan tanggalin yung cover para magamit po siya ng maayos at tama. So, ang Biblia, ganun din po, no? You don't need to sugarcoat, no? Kung ano yung nakalagay dyan, of course, lalapatan natin ng love. Every time na magtuturo tayo, mag-teach tayo, mga kasembreros, o magre-recommend tayo, mag-advise tayo, magka-counsel tayo using the Word of God, dapat may kalakip yun na pagmamahal. Pero not to the point na i-cover mo yung tama, i-cover mo yung truth, mga kasembreros, or katotohanan para lang magmumukhang, magmumukha siyang hindi gaanong masakit or offensive. So ito rin ang dahilan actually ng mga nanay, mga magulang, ng mga tatay, mga kasus na pag tinotolerate nila yung kanilang anak na kahit mali yung ginagawa nila, hindi nila sinasaway kasi ayaw nila masaktan. So hindi po ganoon ang totoong pagmamahal, no? 1 Corinthians 13, no? Doon natin mababasa yung totoong pag-ibig na hindi siya nagtotolerate ng mali. So dahil mahal mo siya, ayaw mo siya masaktan, ayaw mo siya ma-offend, so hindi mo siya pagagalitan or hindi mo siya pagsasabihan ng ganito ng ganyan. So hindi po dapat ganoon, mga kasembreros. So kung mapawag nating pagtakpan yung mali, mga kasembreros, for the sake of mahal mo siya. So hindi po yun ang totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal nagtatama ng mali, hindi po nagtotolerate, mga kasembreros. So ganun po ang Biblia, na sometimes tatawagin niyang hangal, tatawagin niyang tanga, tatawagin niyang stupid, sorry po sa mga terms, tatawagin niyang mga fools, mga kasembreros, or wicked, ang mga taong masasama, no? In order to emphasize na galit ang Panginoon sa masasama, but He rewards and He's pleased sa mga taong mabubuti at gumagawa ng tama or makatarungan. This verse reminds us that wisdom is accessible to everyone regardless of their background or previous knowledge. So yun siya, no? Yung verse na ito ay nagko-call na sa mga simple, sa mga prudent, sa mga kung mapa-accessible siya, mga kasembreros, hindi basihan kung ano yung dati mong nalaman. Pero ang wisdom po, kapag tayo po ay dumulog, natakot tayo sa Panginoon, no? Ginalang natin siya. Yun, we respect and we revere God, mga kasembreros. We fear God with a holy or divine fear. Tapos sunod tayo sa Kanya ay yun po yung beginning ng wisdom. It is a call to those who may feel inexperienced or lacking in understanding, inviting them to seek wisdom and grow in knowledge. Wisdom calls out to those who may feel lost or foolish, offering them the guidance and clarity they seek, just as a caring teacher reaches out to struggling students. So, yung wisdom, pinersonify kasi sa dito, para siyang ginawang tao, mga kasembreros. Ng wisdom, ang kaalaman, no, ang katalinuhan daw, mga kasembreros, ay para siyang isang tao na naghahanap ng isang individual na pwedeng ma-possess niya, mga kasembreros, or isang teacher na nagtuturo sa kanyang estudyante. So Proverbs 8 verse 5 beckons us to embrace wisdom and understanding, addressing those who may be inexperienced or lacking discernment. So ang kasi, di ba, kunwari, pag ang tao, pag matalino na siya, tapos naging mayabang, ayaw na niyang magpaturo. Whereas kapag simple, no, lacking discernment daw, ay tapos in-embrace niya, in-invite niya ang wisdom, at saka pinapasok niya sa kanyang buhay, sa kanyang isipan, sa kanyang puso, ay nakakalugod po yun, mga kasembreros, sa harapan ng Panginoon. So yun po yung gusto ng wisdom, yung bukas tayo ba sa learning, bukas tayo sa teaching, bukas tayo sa development, and we are open to teachings and reminders, mga kasembreros. It is a part of a larger passage where wisdom is personified. So kagaya na mention natin, ginawa siyang person, ginawa siyang tao, na yung iba kumakatok, yung iba tumatawag, yung iba sumisigaw na patuloy niyo ako sa buhay niyo, ako ang wisdom. Tuturuan ko kayo ng kung ano ang tama, ano ang mali, tuturuan ko kayo ng kung paano mamuhay, kung ano ang pleasing sa harapan ng Panginoon, at tuturuan ko kayo ng
nakamuhian ang hindi pleasing at saka masama sa harapan ng Panginoon. So ganun ang wisdom. Para siyang isang tao na nagtatawag mga kasembreros na tanggapin nyo ko, pero ang mga tao hindi nila tinatanggap ang wisdom, no? Instead, mas inuuna nila yung kanilang sarili. Kung pa yung mga shallow, yung mga mababaw na mga bagay, mga kasembreros, tangible and intangible things. In a world inundated with information and opinions, the ability to discern true wisdom is more critical than ever. Wisdom is not merely a theoretical concept, but a practical tool that aids in navigating life's complexities. Be it in making decisions, managing relationships, or facing moral quandaries. So yun siya, nung kapag quandaries, mga kasembreros, ibig sabihin yung mga desisyon na parang delikado ba, na ano siya, life and death decision. So kumbaga pa, napakahalaga na desisyon na gagawin mo so that hindi ka dapat mag-jump right away sa isang desisyon kasi delikado, no? May parang ano siya, parang ikamamatay mo or ikakapahamak mo kapag ginawa mo ang desisyon na ito. So that's quandary. The verse echoes the sentiment found in Proverbs 1:7. So kagaya din po sa Proverbs 1 verse 7, no? Emphasizing that the fear of the Lord is the foundation of wisdom. So kagaya na mention natin ng mga kasembreros na ang takot sa Panginoon, or yung takot na ito, hindi ito yung takot na nagdudulot pa ng takot. It's a respect, no, high regard, high respect, mga kasembreros, nire-revere at saka dinadakila at natatakot tayo sa Panginoon in a divine way, mga kasembreros. And ang takot na ito ay nagki-create ng love, driven by love, driven by grace, driven by mercy, driven by forgiveness, driven by humbleness and compassion and kindness, mga kasembreros. So yun po yung kaibahan ng takot sa mundong ito at saka takot sa Panginoon, mga kasembreros. So kung kaya napakahalaga po talaga na kumbaga pa maging simple tayo, maging maging ignorante tayo sa masama. Kumbaga pa hindi tayo gumagawa ng masama, so parang ganun siya, mga kasembreros. Tapos maging maalam tayo sa salita ng Panginoon. Imagine a young professional at a career crossroads. By seeking wisdom, they can make choices aligned with their values and long-term aspirations. Rather than being swayed by immediate gains or external pressures, the call to learn prudence in Proverbs chapter 8 verse 5 is an invitation for the naive or inexperienced to cultivate good judgment and foresight. So naive naman yung nilagay niya na term dito, which is equal to yung parang wala siyang gaanong alam pa, mga kasembreros. So kapag ang tao walang masyadong alam, tapos pinatuloy niya yung wisdom sa kanyang buhay, mga kasembreros, ay makakagain siya ng insights at saka point of views, mga kasembreros, at tamang desisyon at choices sa buhay. We can seek wisdom for daily decisions by listening and being attentive to the wisdom that is available to us. This involves being open to receiving guidance and understanding from various sources, such as mentors, elders, and trusted individuals who embody wisdom in their lives. We can navigate through life's challenges with clarity and insight by actively seeking out wisdom and incorporating it into our decision-making process. So yun, talaga na ipapasok natin dito yung kay Catherine at saka kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So alam naman ni Ma'am Catherine yung kanyang pero sa buhay natin, no, bilang mga ultimo na mga tao sa society, mga kasembreros, it's really how sa pamilya pa lang, no, dito yung magulang natin, kapag may wisdom sila, kung pa yung ating buhay, kasi pag magulang ka, talagang napakahalaga dapat na meron kang wisdom. You know how to handle situations, kung paano harapin ang isang problema. It's really important, no, sa mag-asawa, mga kasembreros. It's really important na kung paano ka mag-decide, paano mo harapin ang problema sa anak mo, no, sa iyong sa iyong loob ng tahanan in general, mga kasembreros. So yun po siya, no, bilang anak, no, bilang magulang, bilang kapatid, bilang kung ano mang role natin na ginagampanan sa loob ng tahanan. It's really, really, really important na meron po tayong wisdom, mga kasembreros. So, yun lang, kasi minsan nasa-set aside talaga yung wisdom, mga kasembreros, kasi parang
ayaw nila mag-aral, ayaw nila magpaturo, but it's really important mga kaso, especially sa harapan ng Panginoon mga kaso. So, dito pa lang, it's time to open your Bible, read your Bible kasi doon nagsisimula talaga lahat, no? Every time you read, no? Basa mga kaso sa araw-araw. Doon natin mas nakikilala ang Diyos, and doon natin mas nakikilala yung ways, yung mga ayaw at saka gusto niya, and yung mga hindi nagbibigay pagpapala sa atin, at yung mga bagay na nagbibigay ng pagpapala sa atin mga kasamberas, nagbibigay ng blessings or nagdudulot ng blessings. So kasi nga ang promises ng Panginoon ay totoo sa mga taong sumusunod at dumadakila at may pananampalataya at nananalig sa Kanya. Alright, sinama sa ating Word of God ha, no? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom, no? Kaalaman mga kaso, especially fear of the Holy One. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray. With the communion of the Holy Spirit, everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamarasan pa. Alam po. I love you all.